Hi, isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Bibisitahin natin ngayon yung progress doon sa ginagawa kong personal project, no? Ito yung dorm, no? Isa siyang 12 unit na dorm apartment, no? At i-open ko ito sa inyo kasi pwede nyo itong bilhin, no? So ngayon nabuo na namin yung structure, no? Papunta na kami sa roofing. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga potentials, no, itong project na ito at kung paano magiging magandang source ito ng income. So check this out. So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. May previous videos na ako tungkol sa project na ito, no? Pwede mong panoorin, ilalagay ko yung link sa description ng video na ito na mamaya pwede mong panoorin kung di pa napapanood. Ito ay 187 square meters na lote. So meron siyang 2 floors, merong 12 units, may basement, no? So yung 12 units na yon, ipapakita ko sa inyo kung paano magiging setup niya, no? Kasi very flexible siya, no? Dahil ibibigay ko lang sa inyo na box siya na mayroong hiwalay na toilet and hiwalay din yung bathroom and wash area. So pwede mo siyang gawing dorm na pwedeng hanggang 6 persons sa isang room. Pwede mo rin siyang gawing studio, no? At mataas yung height ng kanyang ceiling, pwedeng magkaroon ng loft. So bahala ka, i-deliver ko sa ito na pwede kang mag-experiment per unit, no? Pwede mo ring maging residence yung isang unit o kaya dalawang unit, pwede mong pagtabihin, no? So malaki yung potential, no? Dahil itong property na to ay nasa isang location na napakalaki ng potential. San Jose del Monte, Bulacan, isang lugar na hindi babahain at napakaraming development sa area na ito. Yung mismong building ay katabing-katabi ng isang school, no? Yung school na ito ay First Providential First City Providential College, no? So from kinder to college siya. Then yun nga, no, katabing-katabi niya kasi fence lang ang pagitan. Several meters, no? Let's say mga 70 meters away dito sa project nito, meron pang isang malaking school, no? Yung Village Montessori School na same din, no? From kinder to college, no? Co-ed itong mga school na ito. So maraming foot traffic, malaki ang potential na mag-earn itong property na ito. Ito yung kanto papunta sa main road, ito naman yung kanto papunta sa property. Yung mga motor na yan, puro mga estudyante yan. Dito sila tumatambay sa tindahan na to. So ito yung road papunta sa property. Ayan, yung nakikita nyo, yan yung school, yung FCPC na school. Pero from here, doon, papunta doon, sa likod ng mga kabahayan yan. Andyan naman yung isa pang school, yung Village Montessori School. So yung wall na yan, yung pagitan namin ng project. Ayun yung project. 2-story. Hollow blocks na ginamit namin para mas madaling mabili. At sa akin kasi very accessible kasi ang material na to. Para hindi maging komplikado, hollow blocks na binili ko. So ito na yung 2 stories. Ito parking. Parking lang. Ito yung hallway. Naka-lunch break ngayon yung mga tao. So ito, meron tong 6 units yan. 6 units din to. Ito yung isang unit. Mataas yan. More than 3 meters to eh. So pwede ka dito maglagay ng triple deck. Pwede mo rin itong gawing studio apartment. Dito sa side na to, nandito yung water closet o yung toilet bowl. At naman sa side na to, yung shower. Tapos sa gitna, lavatory. So
nakadesign siya para sa maraming user nagagamit ng toilet and shower. So mataas to. Window dito, may window rin dito sa unit na to. Yung aircon dito namin iaabang window type. So para equal yung buga ng hangin in case na mag-aircon yung tenant. So ito yung row na to, meron 3 units. Ang row na to, meron din 3 units. Ganun din sa taas. So yung narinig nyo, kung narinig nyo yung sigawan dyan, yan yung campus. Yan yung campus. So ito lang pagitan namin. Nagkaroon tayo ng extra room dito. Pwede ito maging storage room. Pwede mo rin pagkakitaan to kasi kung yung basement, ito nga pala basement to. Itong basement na to, kung gagawin mo siyang commercial, kailangan nyo ng storage. So pwede nyo rin i-rent ito for storage room. O kaya naman, pwedeng potential din. Ang isang potential ng basement. Pwede siyang maging laundromat. So lahat ng tenants, dyan sila magpapalaba. Okay. Dito sa likod ko, yung stairs going to the second floor. Tapos ito naman yung stairs papunta sa basement. Bawat unit, more or less, no? Ang bawat unit dito ay nagme-measure siya ng mga 13 to 15 square meters. So yan yung measurement ng bawat unit. Dito sa ilalim ng hagdan, meron din ako ditong toilet for public use. Kasi kung yung basement, ang gagawin mo dyan ay gagawin mo siyang canteen or eatery, kailangan meron kang public toilet. So itong public toilet na to, pwede mo siyang i-operate. Alam mo na ngayon, 5 piso at 10 piso, alam mo na kung anong ibig sabihin, anong i-avail nila. Okay, umaakyat tayo ngayon sa second floor. So, ito ngayon yung status ng ating second floor. Yan. Buo na siya. So, naghihintay na lang siya sa plastering. And then, yung ating roof framing. So, still, itong second floor, mataas pa rin ang ceiling niyan. More than 3 meters ang ceiling nito. Para dun sa nabanggit ko kanina, pwede mong gawin na maglagay ka ng triple deck na 2 set. So, 6 na tao yun. Kung gagawin mo siyang dorm. Ito yung mas malinis-linis na unit, no? Kaya nabanggit ko, on this side, nandito yung water closet o yung toilet bowl. On this side, yung shower. So may division yan. May kanya silang pinto. And this is the wash area. Lababo. So kung merong 6 na tao na mag-occupy dito, pwede silang gumamit sabay-sabay ng bathroom. Kasi, ang totoo, yung toilet, pwede rin siyang maging bathroom. From the hallway, ito yung hallway, no? From this hallway, meron tayo ritong, ito yung harap fire exit yan. So itong, nakikita nyo ritong deck, para siyang ledge, no? Yan ay fire exit ledge, no? Para safe. Kapag may sunog, makakalabas lahat sila ng safe. Ang ginamit naman naming flooring system sa second floor ay ito. Ito yung tinatawag ko na light slab. So ito ay C-purlins spaced at 1 foot. C-purlins yan 2x6 by 1.2. Tapos ginamitan ko siya ng fiber cement board na 12 mm. Tapos tinapingan namin 2 inches na thick na topping. Para ready siyang magkaroon tiles. Bakit natin ginawa yan? Para mas magaan yung structure. Kasi tao lang naman ang dala nito. So gusto natin mas lightweight yung maging structure. Pero same strength pa rin ng kagaya sa isang conventional na buhos. So basically, yan ang status niya sa ngayon. Tanong-tanong lang kung gusto niyo pa ng more information tungkol sa project na to. Ngayong nakita mo na at i-update pa kita sa susunod, pwede mo akong i-inquire, no?
email mo ko. Pag-usapan natin, no? Paano mo to mabibili. Anyway, ang selling price nito is 17 million. Para sa 187 square meters na property na may 2 floors, may basement, no? Siguro napakagandang presyo na 'yon, no? Para sa iyo. So, communicate tayo at pag-usapan natin paano to mapapasayo. Thank you very much. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo uli sa susunod dito sa ating channel. Ako po si Architect Ed. Ingat. Bye.